Assalamualaikum alim. Itatanong ko lang po kung ang pagsusuot ng hijab o niqab bilang kultura ng Islam sa kababaihan ay may basihan sa Quran o sa hadith. Yamin niya si Abdus Salam Olivar, kanat sa Purok Maunlad, Apupong General Santos City. Ayon sa madhab ng majority sa mga taong malalim ang kanilang kaalaman sa Islam, malawak ang kanilang pinag-aralan sa Islam, ay hindi obligatory ang isang babaeng magsuot ng niqab dahil walang dalil na matibay. Ayon naman sa Madhhabul Hanbali, at yun din ng gi-implementa ng Saudi Arabian government, ay obligatory ang isang babaeng Muslima na magsuot ng niqab dahil ang kanilang pagkakaintindi sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang binangkit sa Holy Quran, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, wag nilang palabasin ang kanilang mga aura maliban sa yung pwedeng ipalabas, yung pinahintulutan na maipalabas, maliban sa dati nang nakalabas na pinahintulutan naman ito, ang pagpapalabas ng aura, yung mga masisilang bahagi ng katawan na hindi pwedeng ipakita sa ibang tao, yun ang tinatawag na aura, ay hindi pwedeng gawin ng isang babaeng Muslima. Sa ayat na ito, sa versikulong ito, ibig sabihin ng wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, ibig sabihin yan yubdina aynan wahidatan, ang ipapalabas lang nila, ang palalabasin lang nila, sabi ni Ibnu Abbas, ay isang mata lamang. Obligatory silang takpan ng kanilang mga mukha, lahat-lahat, pati ilong, pati tenga, pati pisngi, lahat. Takpan lahat yan. At kung kinakailangang meron silang palalabasin sa bahagi ng kanilang mga mukha, ay isang mata lamang ang pinahintulutan. Yubdina aynan wahidatan. Isang mata lamang. Kaya dapat maghigap ang babae. So yun ang kanilang paninindigan, yun ang isa sa mga basihan ng Madhhabul Hanbali. Kasi si Ibnu Abbas, maliban pa sa first cousin siya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay isa siya sa pinakamagaling, pinakamarunong, pinakamalawak, pinakamalalim ang kaalaman sa tafsir, meaning ng Quranil Karim. Dahil gidua ito siya ng Propeta Muhammad sa panahon na maliit pa ito, si Abdullah ibn Abbas na ito, gidua siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Allah Ta'ala, ayon sa hadith, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kaya naging mutargim, mufassir siya ng Quranil Karim. So dahil ang tafsir na yan ay nabangkit na nanggaling mismo kay Ibnu Abbas, wala nang duda. Obligatory ang bawat isang babaeng Muslima na takpan ng kanyang mukha. Kung kinakailangan meron siyang palalabasin sa mga bahagi ng kanyang mukha, ay isang mata lamang. Yun ang paninindigan ng Madhhabul Hanbali. Pero kaso lang, ang riwaya na ito ay riwaya da'ifa. Mahina na riwaya dahil
Ang nagpalabas ng riwaya na yan galing kay Ibnu Abbas ay isang taong nagngangalang Ali ibnu Abi Talha. Min riwayati Ali ibn Abi Talha an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dumaan yan kay Ali ibn Abi Talha at ito naman ay kanyang narinig kay Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ayon sa pagsusuri ng mga ulama ng hadith, ayon sa kanilang pagsusuri at pag-aaral sa isnad ng hadith, maging ang matan ng hadith, nakita nila, natagpuan nila na si Ali ibnu Abi Talha na ito ay hindi niya naabutan si Ibnu Abbas. So, imposible na meron siyang maririnig na isang salita galing kay Ibnu Abbas, makakarinig siya ng isang salita galing kay Ibnu Abbas na hindi niya naman ito naabutan. Paano siya makakarinig ng salita kay Ibnu Abbas samantala hindi niya naman ito inabot? Hindi niya naabutan si Ibnu Abbas. So, lahat-lahat ng riwaya ni Ali ibnu Abi Talha na manggagaling daw kay Abdullah ibn Abbas, sabi ng ulamaul jarh wa ta'dil ay mahina dahil sa inqita, bisababil inqita bayna Ali ibn Abi Talha wa bayna ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dahil mahina ang riwaya na ito, dahil mahina masyado, ay hindi siya i-recognize ng majority sa mga ulama natin, hindi siya kinuha ng karamihan sa mga ulama natin, para bagang wala silang nakita, wala silang nabasa, wala silang narinig dahil mahina wujudu hadhihi riwaya ka'adamiha. So, sa madaling sabi, lumalabas na walang basihan na matibay maging sa Quran man o sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagsusuot ng niqab. Kahit pa ito ay giwagib ng Madhhabul Hanbali, ginawa nilang obligatory. Ang obligatory sa bawat isang babaeng muslima na magsusuot ng niqab. Pero sa makatuwid, walang basihan na matibay maging sa Quran man o sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayo naman, sumusunod lang tayo. Sumusunod lang tayo sa kung ano ang nabanggit sa Quran, kung ano ang nabanggit sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.